28 ulit mga boss. At ngayong araw na to, feature ulit tayo ng isang video. Marami kasi akong sinagot na nagka-problema dito sa wireless mic na to. Yung Reyes. So marami ding bumili, maraming nagkaroon ng issue. Ang isa sa malimit itanong or malimit na ikino-complain nila na naging issue nila dito sa mic na to ay feedback. So yun ang pinakamarami. Second, yung issue na pag yung kapitbahay mo bumili din ito, nag-video okay sila, sabay kayong dalawa, yung boses niyong pareho naririnig sa magkabila. Parang jujuwit nun, no? So doon wala tayong fix. Kasi ito binuksan ko na. Unfortunately, ang kanyang frequency ay naka-fix din. So hindi kagaya ng ibang wireless mic na ganito, yung ganito lang yung style, yung merong receiver na maliit na ganito na ipa-plug mo sa mic input. Yung iba kasi merong mga ganito rin na mic, pwede kang mamili ng frequency, pwede magpalit. So kung kapitbahay mo meron, magpalit sa inyo yung isa. Unfortunately ito hindi. Tinignan ko yung loob nito, walang adjustment, wala tayo pwede mag-adjustment. Tungkol naman dun sa isa pang issue, yung napuputol. Minsan naka-experience ako parang isa o dalawang beses. Noong hindi ko pa ina-upgrade o wala pa akong EMI filter doon sa power sequencer ko, yung pinagsasaksakan ko ng lahat ng audio equipment. Once ako naka-experience na ganon, possible reason ko ba siya naputol, signal interference, maaaring merong mga microwave transmission doon sa mga appliances na bukas, microwave, computers, source yan ng signal interference. Madami pa, madami kayong appliances sa bahay, possible yon. So ang ginawa ko, total yun naman talaga ang plano ko dun sa aking power sequencer, nilagyan ko siya ng EMI filter. Pero simula noon, hindi ako nakaka-experience maputol ito. So ngayon, i-discuss natin ay yung problema nung napakadami. Yung sa feedback. Bumili ako ng device, ito. Bumili ako nito. This is from Indonesia. At may makikita nyo yung itsura niya. Ang pangit. Bago to pero ang pangit ng kanya naging itsura. Ayan o. Ang pumangit. Hindi yan pangit nung dumating. Maganda yan nung dumating. Sa kagustuhan ko lang na makita yung loob, yung circuit niya, kung ano ng parts ang ginamit. Kasi kung doon sa mga matatagalan dito sa channel, alam nyo, nilagyan ko to ng mylar. Ito to. Nilagyan ko yung voice coil nyo yan. Mylar capacitor. Yun ang una kong ginamit na anti-feedback. Lahat ng mic ko actually meron nun. Yung mga wired mic, isa lang yung wala. Yung platinum ko na mic, wala yan. Okay naman siya. Okay naman yung suppression ng feedback. Pero yung iba, hindi naman ganun ka-technical. So, tumuray ako nito. Medyo may price lang. Dahil ito ay parang 1,070 pesos ko nabili. So, pinlano kong buksan. Kung mapapansin nyo, wala na yung kanyang mga ano dyan, yung nut. Kasi ang ginawa nung gumawa niyan, tinadtad niya ng glue. Magkabila, pati yung dito. Tapos yung sa loob, selyado. Titingnan ko sana ang laman. May nakita naman ako, dalawang klaseng mylar yung ginamit niya. Yung isa 104J, pero yung isang maliit, hindi ko makita. May electrolytic capacitor din siya na ginamit. Sana susunin ko, ititrace ko. Ibibigay ko na lang sana dito sa channel yung diagram. Pahala na kayo mag-DIY.
At least pagka ganun, mura-mura sana. Kaya lang, ang mangyayari dito, pag pipilitin kung kuhanin yung circuit niya, magiging destroy it yourself, hindi do it yourself. Kasi masisira talaga, sayang naman. Ano? So, ang gawin natin, testingin natin kung makakapag-suppress pa siya ng feedback nitong Reyes mic. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Talagang yun ang isa sa magiging issue nito dahil yung voice coil niya napakalakas ng pick-up. So gagamitin natin ngayon. Ay, kanina na problema pa ako dito. Hindi tumutunog yung kabak na channel. Baka mangyari sa inyo yan. Sa tagal na kasi. Sa tagal na paminsan-minsan lang siya magamit. So binuksan ko pa to kanina. At chinek ko kung may makikita ako na nasunog o kung ano. Matagal-tagal din ako matagal-tagal din ako nag-concentrate doon sa tone controls niya. No? Pero nawala sa isip ko i-check muna ito. So ito kasing alin ba yung kinalawang? Ito yata. Ito. Ayan. Kinalawang siya ito to. Yung dito. Wala na ngayon kasi nilinis ko to ng WD-40. So, just in case, hanggang dyan yung kalawang niya hanggang dito. So, siguro hindi nagkaroon ng contact yung isang channel. Kaya, baka, pinakita ko, baka mangyari sa inyo, check nyo muna ito. Check nyo muna yung, kung meron kayo nitong FX loop. Yung minsan nakalagay equalizer, may mga amplifier na gano'n. Basta meron ganito, may jumper na gano'n. So, check nyo din from time to time kung kinakalawang. So, ito gagamitin natin, mga boss. Jackhammer 890, Kevlar na mid-range, at yung tweeter ko na yan. Together nitong kauna-unahang amplifier ng channel, Kevlar GX3 UB Pro. Tapos, syempre, yung Reyes mic at etong anti-feedback na ito. So, isa nga pala sa dapat nyo i-consider, baka naman sobrang lapit nyo dun sa speaker. Lagyan nyo ng konting distansya. Kasi pag sobra kayong lapit, malamang talaga na mag-feedback yan. So, pero ngayon, mamaya sa demo, maliit kasi itong area. Malapit talaga ako. So, kung mag-feedback talaga. Or, yung facing ng speaker nyo, huwag nyo masyado i-direct na hawak nyo yung mic, naka-direct sa inyo yung harap ng speaker na yan. So medyo ilayo nyo o yung tapo ng signal ng speaker nyo, medyo nakalihi sa inyo para hindi masyadong ma-feedback. So isa yun sa pwede nyo gawin to start para tanggalan ng feedback itong Reyes mic. So proceed tayo sa test, mga boss. Wala naman tayong gagamiting audio signal dito. Mic talaga yung itetest natin. Ito yung setting ng ating mic. Ano? So, hindi masyadong mataas. Medyo dyan sa volume na yan. Ito yung volume ng mic eh. So, medyo kontrolin nyo na rin dyan. Itong tatlong ito ay echo, delay, at saka repeat. Ganyan na lang siguro ang gawin nating settings. So, pwede nyo namang i-adjust yan hanggat hindi nag-feedback. So, dito pwede mag-adjust. Kung sa video okay nyo ilalagay itong mic na ito, i-control nyo din ng konti yung echo doon sa video okay player. So, sa ngayon, sagad ito. Ito yung treble natin, mid, tsaka yung bass. Isa din to sa itong dalawa na to, yung treble at saka mid. Isa din yan sa pwede nyo i-control o hinaan ng konti, i-adjust para mawala ang feedback nito. So ngayon focus natin, tingnan natin kung gagana ito. So ayan, dito sa video, halos talagang katabing-katabi ko, literal na katabi ko na dumidikit yung paa ko.
Maliit lang yung paa ko, ganyan lang kalayo. At ganito natin tetestingin itong mic na to. So, gawin ko na lang. Dito nga pala mga boss, may control siya. So, ito todo natin. So, kasi kung sobrang lakas ng pickup, pwede nyo rin hinaan dito. Parang gain to ng mic eh. So, input 1, ang gagamitin nating output, yung output 1. Para huwag na malito, tanggalin na natin ito. Dalawang cable yung na ganito yung kasama niya. Nung binili ko. Testingin muna natin, baka hindi, walang contact yung ano. Sure. So gagawin natin, hindi ko muna papadaanin dito kasi dalawa naman yung mic input ng amplifier, isa naman yung controls niya. Wala tayong babaguhin dyan. Ang ipoprove lang natin kung may nagagawa nga ba ito. Sure. Yan. Siguro, yan. Siguro ganyan. Siguro ganyan yung sinasabi ng ating viewer na hindi nila magamit. Siguro ganon. So, yun yung rekta na naka-plug lang sa amplifier. So, patay natin. Plug natin dito sa kabila. So, nakatodo ito. Yung cut niya, nakatodo. Wala tayong, hindi natin sinopress. Tingnan natin ngayon kung ganon pa rin. Hello. Check. Hey. Test. So, meron pa rin konti. Bawasan natin ang volume. Check. Hey. Wala na. Tactile tong volume control ng mic, boss. Nag-drop lang ako ng 2. Check. Hey. Test. Compared dito sa ganito. So, bumawas tayo ng volume. Balik natin ngayon ito. Check. Hey. Oh, yun meron pa rin. Hey. Test ulit. Isa pa. Check. Hey. Pero hindi na masyado, oh. Nailalapit ko na halos sa... Pag lumayo ka na, wala na yung feedback na yan. Hey. Sobrang lapit ko na nito, boss. Sobrang lapit ko na nun, mga boss. Pero pag lumayo ako niyan, lumayo ako ng medyo lampas ng maiksi lang yung kamay ko. Pero, Hello, test. wala na. Kahit iharap mo sa kanya yung mic, Wala na lang diri. so parang working yun, no? Doon sa mga gustong bumili, 1,070, kung di ako nagkakamali. 1,070 kasama yung dalawang cable na ito. From Indonesia, kaya medyo matagal-tagal siya bago dumating. So, ilagay ko na lang yung link doon sa description. Check nyo na lang yung link doon sa description. Doon sa mga gustong bumili. Kasi nga, dami, halos sa isang linggo, ilan yung sinasagot kong tanong tungkol doon sa feedback nga ng Ray Hayes mic. Nung una, ginamit ko lang ito. Matagal ko na kasi ginagamit itong Mylar na to. Again, ang value doon sa mga marurunong maghinang, ang value ay 104J, 250 volts ang ginamit ko. Nag-test ako ng ganitong device, anti-feed. May nabibili pa yung sadyang professional na anti-feedback o anti-howling. Kaya lang may kamahalan na, parang 3,000 mahigit na yon. So, alam niyo naman dito sa channel ni Kuripot. So, ito muna yung ating tinest at mukha namang makakatulong sa inyo. So, hindi ko talaga matitrace yung kanyang circuit. Sayang. Sana bigay ko na lang yung diagram dito. Madamot din yung yun ng mga connectors sa microphone na yan. Grabe hindi mo talaga matatanggal. Punong-puno ng glue. So, dito na lang muna.
At sana yung mga malaki naging problema doon sa feedback, sana malapit na ang holiday season, magamit nyo na sana. So check nyo lang again sa description yung link. At hanggang sa susunod na video. Yeah, yeah.